China cries foul as PCG bolsters presence of Sabina Shoal. Masama loob. Galit na naman ang China. Noong una, galit kayo dahil sa Ayungin. Ngayon, galit naman kayo dahil sa Sabina. Galing. Lahat na lang talaga. Tigas ng mukha ng China eh. Escoda Shoal in the West Philippine Sea saw the presence of 3 more Philippine Coast Guard ships. A move which was met with suspicion from Beijing, which repeatedly accused Manila of establishing a facility there. So what? Di ba? So what if we will establish a facility there? Kayo nga ninakawan nyo kami ng 3. Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, said 3 44-meter multi-role response vessels joined BRP Teresa Magbanua on Monday. The BRP Teresa Magbanua has been deployed in Escoda Shoal since April following suspected reclamation activities in the area, which was happening. Nangyayari talaga yun. Sabi, it was truly an exceptional occurrence in the West Philippine Sea yesterday as 4 PCG vessels were nestled together, creating a remarkable sight. Nang-aasar pa. Si Commodore Tariela nang-aasar pa eh. Pero bago natin gawin yan, as usual tayo magpapasalamat muna sa mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, kuha kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong pong unang padala. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Bitin nga yung interview natin kay Commodore Tariela eh. Sana makaulit, no? Sana makaulit yung hindi siya masyadong busy. Kasi, sayang eh. Ang dami-dami kong gustong itanong, nabitin ako kasi nagmamadali. But anyway, Tariela said 3 MRRVs with hull numbers 4402, 4404, and 4409 passed off Escoda Shoal after successfully completing their resupply missions at various maritime features in the West Philippine Sea. Actually, mga kotsero, sa West Philippine Sea, meron tayong siyam, if I'm not mistaken. Meron tayong siyam na features na we are occupying dyan sa West Philippine Sea. However, Chinese state tabloid, si Global Times tabloid. Ka-level lang niya si Abante, si Remate, sino mo yung mga tabloid na dyan? Yung mga may mga bastos. Tik-tik. Bosero. Meron talaga bosero. Seryoso? Anak ng tipaklo. Bomba. Seryoso ba? Saksi. Yung saksi yung yung tabloid ni Vic Rodriguez. Chinese state tabloid si Global Times. Citing on-site images reported that aside from transporting fresh water, fuel, and food, one of the PCG's MRRV also attempted to deliver suspected building materials like cement to BRP Teresa Magbanua. Actually, tayuan nyo na kaya yan. Seriously. Kung di ba? Total naman na ni-reclaim na ng China eh. Nilagyan na nila ng lupa, etc., etc. O di kayo magtayo. Di ba? Philippine Coast Guard na magtayo ng facility dyan. Let's benefit from their efforts. This series of actions by the Philippines warrants high vigilance. O yun, sabi. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson for the West Philippine Sea ng Navy, shrugged off the accusation of the Chinese state tabloid. Si Inquirer, lakas maka-tabloid. We can do anything that we wish to do within our exclusive economic... Ayun yung iniitay nating sagot.
Huwag na magpaliwanag. Tama yan. Palakpakan tayo kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Palakpakan tayo dyan. Hindi natin kailangan magpaliwanag. Tama yan. Buti na lang. Kasi dati, alam nyo, di ba minsan kapag merong sinisitaan China sa Pilipinas, minsan naisip ko kung bakit nila ginagawa to. Pero, parang nagpapaliwanag pa tayo na, hindi, wala kaming dalang construction materials, etc. Di ba? Parang gano'n yung dating. Ngayon, kay Ber, wala tayong pake. Bakit sila? May pake ba sila sa atin? Wala! Wala silang pake sa atin. So, gawin natin yung gusto natin gawin sa ating sariling exclusive economic zone. Good job ka dyan. Rear Admiral Trinidad. Good job ka dyan. Trinidad, without confirming or denying such claims, also said these are actions that the Philippines will pursue if and when necessary. Gusto ko yan. Tuloy natin yan. Suffice it to say, we will continue ensuring the integrity of our territory. Yun. Good job. Good job ka dito, Rear Admiral Trinidad. Palakpakan natin si Rear Admiral Trinidad. Good job ka dyan. Good job. Oo. Hindi natin kailangan magpaliwanag. Diba? Hindi katulad ng panahon ni Digong, sasagot tayo na, hindi, wala kaming ginagawa dyan. Hindi. We are following the agreement, blah, 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 blah. China nga, hindi sumusunod sa agreement eh. Tapos, they expect us to follow the agreement. WTF? What the fudge? Diba? Walang ganon. Buti naman, medyo matapang-tapang ngayon ang natin, no? AFP. Matapang naman talaga AFP natin. Pero kasi dati, binubusalan ni Digong. Before kasi, binubusalan ni Digong. Lagi niya sinasabi, walang magkukwento sa press kung ano nangyayari sa West Philippines walang magkukwento Walang magpapahiya kay China Ano ka na, tipaklo? Kahapon, ito yung sinasabi ko kanina, nakahapon merong in-upload. For some reason, nag-upload itong si Senator Amy. Tinoyo na naman siguro. Na Amy Toyo na naman. Tinoyo Bigla-bigla in-upload to sa kanyang page. Sabi niya, may nakita akong plano ng China 25 targets. Okay. Tinoyo si Senator Amy kahapon, mga Kojero. Nagulat ako dito sa pinost niya na to. May nag-send lang sa akin nito buti sinid. Thank you very much sa kung sino man nag-send nito. sa dami na nag-send sa akin, minsan hindi ko na alam kung sino nag-send, pero salamat sa mga nag-send ng mga ganitong klaseng materyales. Kasi, di pwede ngayon nating kaming content. Panoorin natin. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Wow, hypersonics! Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yun? Kasi
sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, Brahmin. pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Katakot nga eh. Ano ba yan? 25 ha, hindi biro-biro yun. Ayun. Sabi ni Senator Amy. Brahmin daw, Brahmin. Di ba yung kinakain sa Japan, Brahmin? Sarap yun eh. Wala na pag mainit-init pa yung Brahmin. Sarap yun eh. Di ba yung mga nasa Japan ngayon dyan? Oh? Di ba masarap yung Brahmin? Di pa nga ako nakakain ng authentic na Brahmin. Alam nyo ano eh. Alam nyo uninformed to si Senator Amy. It's very obvious na kung ano man yung ibinigay sa kanya na script, eh yun lang yun. Sinabi niya yung Iron Dome. Baka hindi niya alam sa Israel yung Iron Dome, hindi sa US. So, madam, sa Israel po yun, madam. At saka pang cruise missiles lang yata yan, if I'm not mistaken. Pang ano lang yun eh. Anti-air na missiles. Oo. If I'm not mistaken I could be wrong. But, yun. So, hindi po sa US. Hindi sa US yung yung Iron Dome. Sa Israel po yun. Sa Israel. Baka Iron Man. Mga Iron Man yung iniisip. Kaya sa US yun, sa Iron Man. Kasama ni Brahmin. Si Brahmin sa Japan. So, that's one. Also, mga kochero, I find it interesting no, na pinakita daw kasi sa kanya yung plano. Take note. Pinakita daw sa kanya yung plano. Really? A sitting senator of the Philippines, ipapakita sa iyo ng China yung plano nila? Ba't hindi kay Duterte? Eh, yan yung ng presidente ni Xi Jinping. Diba? Mas may impluwensya naman si Duterte kaysa kay Amy. Lalo ngayon na tinalikuran na ni Amy yung pamilya niya. Sino ka? Para pagpakitaan ng ganyan. At saka kung ipapakita nila sa iyo yan, hindi ba lang yan, drama? Ba't nila ipapakita sa iyo yung totoo nilang plano? I mean, seriously, merong Chinese official na nagpakita sa iyo ng plano na kung yung mga grupo ng mga lugar, sabi mo 25 targets daw na aatakihin ng China na hypersonic missiles. Ba't nila uunahin ng Pilipinas? Akala ba priority nila yung Taiwan? Unahin nila yung Pilipinas dahil sa West Philippine Sea? Hindi ba counterintuitive yon sa mga plano nila sa Taiwan? That's stupid. Kasi pag ang inuna nilang atakihin ng Pilipinas, mga kochero, o di automatic, pupunta ngayon ang mga kaalyado ng Pilipinas to the aid of the Philippines. Eh di lalo na pornada yung plano nila sa Taiwan. Ang weird talaga, mga kochero. Ang weird nung sinabi na to ni Senator Amy. Sobrang weird. Una, para sa akin, bakit ka papakitaan ng totoong plano ng China? Hello? Kontrolado nga nila yung sarili nilang media. They control their own internet. They control their own media. So, ba't nila hahayaan na magkaroon ng ganong klaseng leak na kung saan it's a strategic leak kung sakali. Sasabihin mo sa kalaban, ito yung tatargetin namin Eh, yung mga newscaster lang nga sa Australia Newscaster yun na naka-assign sa Beijing. Kinulong ng 3 taon. Dahil nagre-report daw sila tungkol sa China.
At kinonsider na na violation daw ng kanilang anti-espionage law. Nag-report lang ng balita ha. Balita. Tapos kinagat mo naman, Senator Amy. Diyos ko, I thought you were smarter than this. You should be smarter than this, Senator Amy. Totoo lang, lalo na kung senador ka. Vetted na ba yung information na yan? Kanino lang galing? Sa Chinese Embassy? Sila na nga, Chinese Embassy rin nga nagsabi, may secret agreement eh. Chinese Embassy rin nagsabi na meron dong secret agreement si PBBM at saka yung China. Alam nyo mga kotsero, si China hindi yan magli-leak ng information kung hindi pabor sa kanila. At kapag kinagat mo yung impormasyon na yun, ikaw yung talo. Pabudol ka. Alam nyo mga kotsero, ito yung pinakita ko na to before eh. Ito yung tinatawag nilang cognitive warfare sa China. Ito na ngayon yung diskarte nila. Kasi nga, ayaw nila nung traditional na gera. Ayaw ng traditional na gera. Bakit? Kasi number one, it's a waste of money. It's a waste of resources. So, for them, mas maganda, you win the war without fighting. How do you win the war by not fighting? You capture their hearts and minds. Sun Tzu, Art of War. So, ibig sabihin, mga kotsero, uutuin mo lang sila, dadaanin mo sa budol, dadaanin mo sa bola, dadaanin mo sa kung ano-ano. Kaya tingnan nyo, yung sa West Philippine Sea nangyayari. Ano nangyayari dyan? Puro banggaan lang, di ba? Puro banggaan, puro tutukan lang ng kutsilyo, pero walang actual na battle na nangyayari. Wala nagdadala ng baril. Bakit? Kasi, it's part of the cognitive warfare. Psychological. Takutin mo lang. Pag natakot mo sila, o di good. Pag hindi mo sila natakot, takutin mo pa rin hanggang matakot sila. So, yon. Ngayon, mga kotsero, nung binabasa ko tong article na to, iniisip ko, meron na ba dito sa article na to na ginawa na sa Pilipinas? Yung cognitive warfare na yan. Kasi, meron kasing lumabas na information dito. A recent PLA Daily article lays out 4 social media tactics dubbed as confrontational actions na ginagawa ng China sa Pilipinas, sa mga kalaban nila, no? Information warfare nga. Una, ito yung apat. Yan. Information disturbance, discourse competition, public opinion blackout, and block information. Ano yung goal ng apat na yan? The goal is to achieve an invisible manipulation and invisible embedding of information production to shape the target audience's macro framework for recognizing, defining, and understanding events. O, highfalutin, di ba? Daming highfalutin words. Simple lang po ibig sabihin yan. Sa Tagalog, huhubugin nila ang pananaw mo sa mga bagay-bagay na nakikita mo. Halimbawa, sa West Philippine Sea. May nakitang banggaan. Pansinin nyo, yung balita ng China, anong lagi nilang sinasabi? Binangga kami ng Pilipinas. Diba? Yun ang lagi sinasabi ni China. Yun yung ibig sabihin nun. You shape the target's audience's macro framework for recognizing, defining, and understanding events. Sinabi ni Senator Amy, pag nagkagulo pa ang Pilipinas, gegerahin tayo ng China. Paulit-ulit yan, di ba? Last week, pinag-usapan natin yung kay Raul Lambino. By the way, na-demonetize pala yung sa kong video dahil doon. O, yun yung block information. Na-demonetize siya dahil doon sa, ginamit ko yung video na yun. Doon yung block information. Block information. Or public opinion blackout pala. Yung mga kumukontra, pipigilan mo. Kukontrolin mo yung narrative. O, yung sinasabi nila na
Inuuto lang ng Amerika ang Pilipinas. Kasama yun. Yun yung discourse information, discourse competition. Yun yung ginagawa doon. But basically, mga kotsero, yun yung goal niyan. Yun yung dapat niyang ma-achieve. Na kontrolin ng China kung ano yung pinapaniwalaan natin sa Pilipinas tungkol sa mga bagay-bagay na related sa China. So, tingnan natin isa-isa. Binubinasa ko siya, iniisip ko kung in-apply na ba ito sa Pilipinas. Una, information disturbance. The authors describe it as publishing specific information on social media to influence the target audience's understanding of the real combat situation and then shape their positions and change their actions. So, yung information disturbance uses official social media accounts such as CGTN, Global Times, and Xinhua News. So, information disturbance, ginagawa na ba sa Pilipinas? Yes. Si Aimee pa ginamit dyan. Philippine Senator warns of counter-China moves leading to dangerous path. Oh. Diba? CGTN yan. No? Nandiyan si Martin Andanar ngayon. Ayan. Ayan. Sabi ni Senator Aimee yan. Aimee Marcos, Chair of Philippine Senate Committee on Foreign Relations, has voiced her disagreement with the government's recent measures to counter China in the South China Sea. Oh. Saying that such actions are leading to the country down a dangerous path. Oh, di ba? Saktong-sakto. Ayan. Pasok. Information disturbance. Sino pa mga nagsasabi niyan? Yung si Raul Lambino. Yung pinakita ko sa inyo, di ba sa ano naman yun? Sa China Daily. China Daily naman yun. Tapos yung si Digong, nung in-interview si Digonggong ng Global Times. Oh, yun kasama yun dyan sa information disturbance. So, ginawa na. Or ginagawa na pala. Ginagawa na. Oo. Ginagawa na. Sige, game. Tuloy tayo. Tuloy. Next. Okay, huwag na yan. Nahaba masyado. Discourse competition. The second type is a much more subtle and gradual approach to shaping cognition. The authors describe a trolling strategy, spreading narratives through social media and online comments, gradually affecting public perception, and then helping achieve war or political goals. Ayun. Ito na yung pangalawa. Troll farms. Troll farms na yung sunod. So, merong malakihan, yung tao dito, yung ginagawa ni Digonggong sa Global Times, si Aimee sa CGTN, etc. Raul Lambino doon sa China Daily, etc. Pangalawa, etong trolling strategy. So, halimbawa, may nag-post, may ganung balita. Tapos yung mga trolls, ikakalat yun. Diba? O, halimbawa, ito. Philippine Senator warns of counter-China moves leading to dangerous path. O yan, bawa yung balita. Kunin ko yung link, yung troll farm. Kukunin ko yung link. Tapos ipopost ko, grabe talaga ang Bongbong Marcos administration, dinadara tayo sa gera. Yun. Troll farms. Yun yung example nun. So ito, bawa yan. I-share ngayon yan sa mga Duterte groups. Grabe, tama si Senator Aimee, ganyan. Nakakatakot naman ang ginagawa sa Pilipinas. Itong Bongbong, wala. Itong Bongbong Marcos talaga na to, dadala tayo sa gera. Bongbong Marcos, resign. Sa Pilipinas, may partner si CGTN sa Pilipinas. Sino partner nito sa Pilipinas? Si SMNI. Si Fake News Internationals. Si SMNI. SM Manyak. S-Manyak pala. S-Manyak. So sa Pilipinas, ang gagawin naman, si CGTN may ganitong balita, si SMNI uulitin yung ganyang balita, tapos ganun yung linya niya. Tapos yung mga trolls ni SMNI, alam na natin kung sino yung mga yan. Kilala na natin silang lahat.
Yung mga troll, yung mga bayad din ng vloggers, mga troll farms, etc., etc., yun, ikakalat ngayon yan. So, ginagawa na ba sa Pilipinas? Yung cognitive warfare, as far as discourse competition, ginagawa na sa Pilipinas? Ginagawa na siya. See? Ito. Public opinion blackout. Okay, this tactic aims to flood social media with a specific narrative to influence the direction of public opinion. The main tool to black out public opinion are bots that drive the narrative viral and stamping out alternative views and news. Naalala ko si Takeru, mayroong pinost na video kanina tungkol sa sinabi ni Attorney Trixie tungkol sa troll farms. Oo. Sa real talk lang, kay Duterte talaga nag-umpisa yan. Yan troll farms na yan. Kanya ho nang galing yan. Kaya alam ho niya yung diskarte ng troll farms. So si public opinion blackout, ganun din. Para siyang si discourse competition. Pero ito, dito mga kotsero, gumagamit na ng AI yung gumagamit na ng AI yung kalaban. Ginawa na ba sa Pilipinas yan? Oo, ginawa na yan. Naalala niyo yung deepfake? Yung ginamit ni PBBM yung boses ni PBBM para sa deepfake. Yan yun. Tapos pagkatanggal ng isang YouTube channel, biglang may sumulpot na bago, same content. Duterte strategy yan eh. Yung troll farm. Yun, public opinion blackout. Dadaanin mo sa dami ng comments. Dadaanin mo sa dami ng mga ng mga trolls na nagkakalat ng kwento mo. Dadaanin mo sa dami ng mga trolls na nakikipagbardagulan sa chatroom. Doon mo dadaanin. Paramihan nun. Para mas maingay. Mga kotsero, wag nyo don't get the impression na palibasa maingay yun ang tama. No. Ang gusto lang dito mangyari ni China, mga kotsero, maging maingay yung gusto nilang paniwalaan natin. Yun lang ang gusto nila dyan. Puro ingay lang yan. Ingay. Meron pa nga isa pang People's Liberation Army article na ang title, How ChatGPT Will Affect the Future of Warfare. Ang sabi, the authors write that generative AI can efficiently generate massive amounts of fake news, fake pictures, and even fake videos to confuse the public. See? Diskarte ng China yan, guys. Diskarte ng China yan. Obserbahan nyo. Punta kayo sa YouTube. Obserbahan nyo yung mga pro-Duterte na channels. Yung mga walang muka. Maraming ganun mga walang muka. Pro-Duterte channels na walang muka. Usually pro-China din sila. Last but not the least, block information. Ito na yon, yung pipigilan mo yung pagkakalat ng impormasyon na kukontra sa China. Tulad nung nangyari sa akin nung weekend, nung ginamit ko yung video ni Raul Lambino. Yung umiiyak-iyak siya, yung I don't want the Philippines to go to war, etc., etc. Yun. Yung nung ginamit ko yun, na flag ako for copyright. Imagine, na-copyright ako doon. Pero yung isang video na ginamit ko, pero hindi si Raul Lambino. Yung isa pa, hindi nila binlock. Pareho lang yung pinagkuhaan ko. Si China Daily. Yung isa, hindi nila kinopyright. Yung isa, kinopyright nila, yung kay Raul Lambino. Bakit? Kasi gusto nilang pigilan yung mga taong kumukontra doon sa video na yun. Ginagawa na ba sa Pilipinas yan? Probably. Ako nangyari sa akin pero iniisip ko, baka isolated case lang ako. Baka nagkataon lang.
Ang pinaka-epektibo sa Pilipinas, mga kotsero, na palagi nilang ginagamit ay discourse competition. Yung ginawa ni Senator Amy, yan, ay isang form ng discourse competition. At huwag niyo pong kalimutan, mga kotsero, na yan po ang plano ni China sa kanilang cognitive warfare campaign. So technically, mga kotsero, etong channel natin ngayon ay nakikipagbakbakan na kay China. Technically, ang channel natin, mga kotsero, nakikipagbakbakan na kay China pagdating sa cognitive warfare. So nauna na pala ako sa inyong lahat. Sabi, di ba meron nag-comment dito last time? Sabi niya, kung magkakagera sa Pilipinas, lalaban ka ba? Sabi ko, oo. Oo, lalaban ako. Tinawag ako ng bansa eh. Ganun talaga. Pero mukhang nauna na pala ako, guys. mukhang napasabak na ako sa cognitive warfare, guys. kaya ganun. Laban! Napalaban na tayo, guys. But anyway, so yun. So ang common sa Pilipinas, mga kotsero, yun nga yung discourse competition. Kasi ang ginagamit dyan, mga impluwensyang tao. Oo. Spreading narratives through social media and online comments. Yun. So, dyan nyo napapasok yung mga pro-China vloggers, tapos mga politikong katulad ni Raul Lambino, Amy Marcos, yung mga pro-China, Duterte, Harry Roque, yung mga political experts or international law experts like, what's his name? Banlawi. Yan. So, dyan na pumapasok lahat yun. Ito yung pinaka-common sa atin. Yan yung pinaka-common sa atin. So, mga kotsero, ngayon pa lang, nasa bakbakan na talaga tayo. Ginigera na tayo ng China, hindi pa natin alam. Di ba? So, buti na lang, mga kotsero, may mga tao na ganito pa lang kaaga na ipagbakbakan na kay China. Oo. At, yun nga, dinibank nga well, hindi naman straight na dinibank. Pero nagsalita si General Browner tungkol sa strategy na yan na ginagawa ng China. Kanina lang to, panoorin natin. Nagbabalik ang resibo ng mga serbisyo ng Pangulo sa bagong Pilipinas ngayon. Kasama pa rin natin si General Romeo Browner Jr. sa usaping West Philippine Sea naman tayo ngayon. Eto, mainit at sentro ng usapin sa ating bansa. At syempre, yung ating mga kaalyadong bansa ay natatackle din yung issue na yan. Lalo't may mga panakanakang nagkakaroon ng insidente dyan sa West Philippine Sea. Oo. Yun nga General Browner, yung latest doon sa nangyari sa West Philippine Sea, no, kung saan ay nagka-aksidente. Yung bangka sinasakyan ng mga mangisda, dalawa yung nasagip ng Philippine Coast Guard. At sinasabi ng China, meron silang press release, na tumulong daw sila. Oy, by the way, na pinabulaanan naman ng Coast Guard. By the way, kung hindi nyo pa napapanood, kumakalat ngayon sa TikTok tsaka sa Twitter yan. Di ba nga nitong weekend, merong mangingisda na sumabog yung yung bangka. Tapos sinagip ng Philippine Coast Guard. Si China, ang tigas ng mukha, guys. Nagpalabas ng video, sinasabi, sila daw ang nag-rescue. Seriously, I'm not even kidding. Tapos meron sila mga B-roll, may mga B-shots, tapos meron pa mga VO. May voice-over pa na, this is China Coast Guard, ganyan. May ganun pa, guys. Ang tigas ng mukha. Ang tigas ng fez. Feeling ko, mga kotsero, kasi ang sabi kasi ni Commodore Tariela, hinarangan daw muna yung rescue effort ng Pilipinas. Feeling ko, nagre-record pa sila nun. Baka kumukuha pa ng footage. Tapos ito yung nakakabwisit dyan, mga kotsero. Yung mga pro-China vloggers.
sinashare yun sa TikTok at saka sa Twitter. Kasi nasabi nila, sinungaling si Commodore Tariela, ganyan. Ganon, ginagawa doon. Punta kayo. Kung meron kayong X, formerly Twitter, punta kayo. Hanapin nyo yun. Yung fisherman accident, yun. Ganun. Philippines fisherman accident, ganun. Makikita nyo yung mga ang sinashare nila, yung mga DDS na nasa Twitter tsaka sa TikTok, yung side ni China. Yun. So maraming disinformation campaign Yes. pagdating sa West Philippine Sea. Paano natin ang ating tackling dito, General? Well, katulad niya nung balita na yan na nagka-aksidente. Actually, nasumabog po yung engine, yung makina nung bangka ng sinasakyan ng ating mga mangingisdang Pilipino. So, nasunog rin sila eh. Nakita ko po yun sa balita na pati sila, no, nalapnos yung kanilang balat. Of course, ang tendency natin is that tulungan natin sila. Ang ating Coast Guard po, yun yung kanilang one of their mandates. Isa sa mga trabaho po nila, yung mag-rescue ng mga nangangailangan na rescue. Lalong-lalo na po yung mga Filipino fishermen. Nakaantabay lang sila. Nakaantabay sila. Yes. Ano nang distress call? Kahit na anong distress call. Lalong-lalo na po kung may bagyo. But in this case, rumisponde yung ating Coast Guard, no? At sila po yung naka-rescue dun sa ating mga Filipino fisher folks. Pero nagkaroon po ng balita na sinasabi ng China na sila po yung sumagip dito sa dalawang fisher folks natin. Ito po ay fake news. At marami pong mga ganyan na mga fake news na linalabas ang China. At in fact, doon nga po yung mga mismong mangingisda na rescue natin, sila po yung nagsabi na hindi nga tumulong yung mga Chinese na nandyan lang naman. No? Hindi. In fact, sabi nga nila, pinigilan pa nila yung mga rescuers natin. So habang nangyayari yon, o nagkaroon ng aksidente, nakatingin lang. Nanonood lang po yung mga Chinese. Nagre-record Coast kasi. Guard. Siyempre, General, nagre-record po sila. Hindi po sila nanonood. Well, part of it, nanonood sila. Pero nagre-record din po sila ng footage. Para sa propaganda nila. paniniwalaan natin yung mga mangisda natin. Of course, oo. Sila po yung talagang na-aksidente at nasugatan. Pero ang gusto po namin sabihin is that maraming mga ganitong mga fake news. Ang nalinalabas po ang China. Isang example nito ay nung nagkaroon tayo ng resupply mission yung nakaraan. Kung saan po tayo ay hinaras at binuli ng todo ng Chinese. Kinuha pa nila yung mga kagamitan natin, pati po yung mga baril natin na naka-encase. No? Hindi po natin sukbit yung mga baril, naka-case po yun dahil dinadala natin sa BRP Sierra Madre. Kitang-kita sa video yan. Kitang-kita sa Asset video. there. Talaga namang, kahit sino manonood, Oo. matatakot. And yet, ang propaganda nila o ang kanilang balita is that tayo pa daw ang bumangga sa kanila, tayo pa daw ang nangharas sa kanila. So marami pong mga ganito. Kaya kailangan magmatsyag tayo, let's be vigilant, at ang pang-kontra natin dito is yung katotohanan. We counter fake news with the truth. Sir, balikan lang po natin yung disinformation kanina, no? Ano po yung paalala ninyo sa publiko upang maging mas maingat sa mga disinformation campaign laban sa ating pamahalaan at militar? At paano natin madidistinguish kung ito ay disinformation campaign? Yun nga po, napakaraming mga fake news na kumakalat ngayon. One way of checking that is by asking po yung mga authorities, katulad po ng Armed Forces of the Philippines, tanungin po nila kung ano po yung totoo. Ano? At kami naman po ay ready naman po kami na magbigay ng tamang balita. So, kailangan talaga maging alerto tayo. Hindi lang po basta't na lang forward tayo ng forward, no? Kasi marami pong lumalabas, for example, na nagdadatingan na po yung mga ibang bansa, nag-landing na yung mga eroplano, o kaya marami na po tayong nakita mga tangke sa NLEX. Okay. Yes, at may sinasabi po siyang lugar. Dito sa nagkakagulo na, ang daming Yes, sundalo. oo. Tama yung sabi mo, General. Opo, May mga... maraming- So,
kahit ako naka-receive ng text na yon. Oo. So, natatakot na yung ibang, may mga kaibigan akong nag-pass din sa akin nung ano yun, nung Oo. text na yun. Mag-iipon na raw ba sila ng pagkain, ng Oo. tubig, magwi-withdraw, hanggang sa tinanong nila ako, Withdrawal ng magwi-withdraw cash. na ba kami sa bangko? Nako, So, yung panic, yes. ato dun eh. Oo. Lalo nung katatapos lang ng insidente Tama ho. sa West Well, Philippine Sea. kaya nga po gusto namin ipaabot sa ating mga kababayan na hindi naman po kailangan magpanik. No? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. No? Hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat. Sen Amy, narinig mo ba yun? Mas maniniwala ako sa intelligence ito ni General Browner kaysa sa'yo. Sen Amy. Kasi to on the ground to si General Browner. Ano sabi ni General Browner? Hindi po magkakagera. Dahil Hindi raw magkaagera, guys. Sabi ni General Browner. Fear-mongering ha, ginagawa ni Sen Amy. Fear-mongering, mga Ojero. Ulitin natin. magkakagera. No? Hindi still ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. No? Hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. So lahat po yan ay ginagamit ng ating Pangulo, ng ating gobyerno. As far as diplomacy is concerned, kanina nakipag-meeting ang Philippines sa China regarding sa West Philippine Sea. Hindi ko lang alam kung ano yung napag-usapan. Pero ang sinabi ng DFA, ni-raise daw nila yung patuloy na na aggression ng China sa West Philippine Sea. So, let's see kung anong magiging balita bukas. Baka natin. Ang sa gayon ay maiwasan po natin yung gera. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat, no? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Siguro maganda yung sinabi ni General Bronner na the government is using all its instrument of national power to prevent. Yes. Yes. So wag po kayong mag-alala. Wag po kayong kailangan mag-panic buying. Wag po kayong kailangan lumabas ng bansa, pumunta sa ibang bansa, no? May nagpaplanong gano'n. Our president as the commander-in-chief is in control of the situation. At kami rin po sa Armed Forces of the Philippines ay patuloy po yung ginagawa naming operations, training, modernization, nang sa gayon ay madepensahan po namin ang ating bansa. Yun. Ano kaya say ni Senator Amy dyan? Baka ipilit niya yung 25. Baka ipilit niya yung 25 targets. Na plano doon ng China. May nakita akong plano ng China, 25 targets. Wow! Alam kaya na AFP yan. Diba? Baka iba yung naka-feed sa'yo sa totoong alam na AFP. Sana ako magsalita yung AFP dito eh. Hindi nila pinapansin tong comment ni Senator Amy. Pero baka lang yun. Dahil baka courtesy lang. Kasi Hypersonic Sonics daw eh. Hypersonic the Hedgehog daw. Diba? Ang weird eh. Ang weird talaga eh, di ba? Sa lahat ng pwedeng paglikan ng information, binigay sa taong pinakamadaldal. Di ba, Senator Amy? Di ba na-realize yun? Sa lahat ng pagbibigyan nila ng impormasyon tungkol sa 25 targets na to, binigay nila sa taong pinakamadaldal. Di ba? Binigay sa alam nyo, obvious eh. Obvious na gusto lang ipakalat eh. Let's go. Ayun naman, like true to her form. Dahil madaldal siya. Ayan. Gumawa nga ng video, ayan. Last mo na yan. Ako seriously, I'm really, really, really disappointed kay Senator Amy. Really, really, really disappointed. Diba?
Kasi mga kotsero, kung meron kang gustong ipakalat na chismis, kanino mo ibibigay yung chismis? Sa mga taong katulad ni OG Diaz. Yan, mga gagawa agad ng content tungkol dyan. Christy Permin, yun. Mga ganun. Para kalat agad. Oh, Senator Amy, binigyan ka ng ichichismis mo. O di, true to your form. O ayun, kinalat mo agad. Nagpagamit ka kay China, Senator Amy. Diyos ko. Goodness. Hindi mo, sana vinet mo yung information, di ba? At again, mga kotsero, questionin ko yung motibo ng China. Bakit nila binigay ang impormasyon na yan kay Senator Amy? Of all the people na pagbibigyan mo, bakit ka magbibigay ng leak sa taong alam mong ichichismis yan? Ay, nako. Senator Amy, I used to admire you. I used to be a fan, but used to is the operative word. Last mo na yan. Last mo na yan, Senator Amy. Oo, mga kotsero. Last na niya yan. Alam niyo, nakakalungkot dito, mga kotsero. Eto, pag nangyari to, gamitan na talaga, mga kotsero. Gamitan lang talaga. Amy Marcos would likely be part of admin's 2025 senatorial slate. What? Sumama ka, Digong. Lumipat ka na ng partido. Mahiyaya ka naman, Senator Amy. After na mga sinasabi mo, laban kay PBBM, laban sa administrasyon, makasira ka ng administrasyon, etc., etc. Most likely, maging part ka pa ng admin slate. Diba? Parang, medyo weird na tayo dyan, Sen. Promise. Medyo, kasi, sinabi yan ni Congressman Barbers. In a press briefing on Tuesday, Barbers was asked how Senator Marcos's statement of being unsure if she will be part of the administration's senatorial slate will affect the alliance of NP and PFP. Kasi nga, si Senator Amy pala, nasa NP pa rin. Sabi ni Congressman Barbers, I think I have no doubt the presidential sister, Senator Amy, will be part of the slate because she belongs to the Nacionalista Party. I'm pretty sure that she is part of the slate. Unless I do not know what the issue is, but my honest opinion is that she is part of it. Senator Ivy naman. Huwag naman tayong, di ba, parang sinabi-sabihan na yung kapatid mo na adik, bangag, wala kang comment. Di ba? Sinira-siraan na yung administrasyon ng kapatid mo, no comment ka. Kasama ka pa dun sa nagsasalsal na mga issue laban sa kapatid mo. Di ba? Tapos biglang wag naman gano'n, di ba? Sana magkaroon tayo ng konting hiya naman dyan, di ba? Konti lang, kahit 0.5 lang. kahit 0.5 lang, Sen Amy. Promise, ma-appreciate namin lahat yun. Promise talaga. Lipat ka na ng PDP. Para para totoo ka na. Parang si Sara Duterte. Malayang-malaya na siya na maging oposisyon. Gawin mo na rin yun, Sen Amy. Para maging malaya ka na rin maging oposisyon. Hindi yung nagpaplastikan tayo. Huwag ganun. Diba? Super ate ka ng pangalawang Pangulo. Okay, huwag natin kalimutan yan. Hindi ka super ate ng Pangulo, ha? Super ate ng pangalawang Pangulo. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?